So ito na po talaga yung iswap natin sa kay Jenny at sa kay Michi. Bower po talaga yung katawan. Hindi ko lang alam kung anong F-series po siya. Again, nakakain po siya. Pakunti-kunti lang po siyang kumain kasi naninibago yan sa biyahe. Good morning mga kamimi. Today is January 21 po tayo. Today what will happen is that itong dalawa nating doe, Michi and Jenny, bye-bye na sa inyo kasi po isi-swap po natin sila sa mas mataas ng lahi. Siguro dalawa sila, isa lang yon kasi mas malaki po yon, baka F2 or F3 pa rin yon na bower na gaya kay tawag yan, kay Abishag. So po, darating daw yung umaga. Pero imbis na pera, swap daw kung papayag po sila, yun po. Pero pag hindi, yun, papayag din rin yun kasi pag medyo kulang itong dalawa, magagabaw tayo, ibig sabihin magbibigay pa tayo more, or ibig sabihin pag ito ay nasa 10k lang, ito yun ay 12k or 13k, magdadagdag pa po tayo. Pero pag okay na itong dalawa, di okay na, swap lang po yung mangyayari. Yan po, abangan po ninyo mga kameme para po upgrade po natin paunti-unti itong herd natin dito. May mga anak po sila. Dito natin muna ilalagay yung tatlong anak nila. Pwede na talaga silang mawalay kasi nga 4 months old na above na po sila mga langga. Sige po. Kanina dumating na yung F3 bower natin at mula po dito sa entrance namin puntahan po natin doon kasi po doon po yung dinala sa goat house ni Sir Agri and Adventure. Sige po. So excited tayo kahit na may kamahalan yun. Kasi malapit na yan mula dito sa entrance ko. Papunta sa goat house ni Sir Agri, puntahan na lang natin doon. Talaga dito yung daan papunta sa ilalim mga kameme. So yun po. Si Sir Agri kasi nandun pa sa barangay kasi po may trabaho sila doon. Nandito pala si Duro sa labas. Yung F3 na back natin pinabili sa kanya rin. May baka rin dito sa loob. Bakit kaya may baka dito? Anong baka kaya ito? Bakit may baka dito? Kaninong baka ka? Ba't nandito ka? Why there is a cow here? Nandito rin pala si iba niya. Yan po. May baka, may baka. Oh no. Andyan pala sila sa loob. Ayan. Ang ganda. Kaninong baka naman kaya yan? Ito po sila. May mga air tag po yan. Wow. Wow. So, yung isa po dyan ay akin. Ito po yung sa akin. Yung dalawa ay yung itim kay Sir Agri. Ito yung isa yan. Kaya sa kanyang kapatid. Nako. Sige po. Yung gagawin natin, magbibigay tayo ng kunting pakain sa kanila. Yung akin po ay dadali ko doon sa bila sa goat house po. Maraming salamat po. So ayan po mga kakambing, nadala na po natin itong si number 085 dito. Sabi nila malaki daw masyado, pero nang dumating po dito, hindi po siya lalaki kay Red, kay Abishag. Ito po, mas malaki po si Abishag, pero mas mahal po yan kasi 12 po yan. Ito po 9.5 at hindi lang natin alam kung kanino sa kanila po yung mas mataas yung breed talaga. Mamaya tatanungin pa natin si Sir Agri kasi siya yung may alam po tungkol po dun sa pinanggalingan ng nagdala kanina nito. Kasama dun yung isang itim at saka yung medyo maliit dito po, yung 9.5 na rin yung isa. Pero hindi po siya lalaki dito kay kay Abishag. Mas malaki pa rin po si Abishag at ito kasi non-stop itong kain niya dito. Kaya naman po ayun. Anyari dyan ha. Yan po. Binigyan natin muna siya ng kumpay dito. Hanggang sa bukas wala po siyang sa liig. Tali sa liig talaga kanina. Tinigyan lang natin. So yung gagawin natin bukas pwede siyang i-range dito. Alam natin hindi naman siya aalis dito kasi maraming mga kambing dito. Kasama rin po itong si Abishag. Hindi ko pa alam kung anong magiging pangalan niya. Iniisip mo pa lang. Mamaya po konti ay bigyan natin ng pangalan. Ito si Abishag po kasi ay sinabing F3 po talaga ito siya.
Bower po yung kanyang full blood na tatay, at saka yung nanay niya ay isang F2 yata na Kalahari Red, kaya sabi nila F3 po ito. Pero ito F-series din ito, yan po, bilugan rin yung katawan nito, pero hindi ko po talaga alam kung anong F-series po ito. Hindi naman tayo expert yan, kayo na lang bahala magtingin-tingin, kasi parang mix na rin ito yata, kasi may black, may brown at saka black siya dito, parang tawag nun, parang baka dapol itong naging tatay niya. Yan po, baka dapol. So yan po yung itsura niya. Pag yan po ay nag-hit, pag hindi yan buntis, pag nag-hit po yan, andun naman si Duro, yung isang F3 pa, na kasabay nitong ni Abishag nang dumating po dito. Ito si Abishag po ay 1 week na po dito. First day po niya dito, hanggang ngayon hindi talaga lumiliit itong katawan niya. Kasi nga non-stop itong kain niya dito mga kagri. Yan po, yung mga kambing po kasi ay herd animals, nga sasabi natin, i-range natin sila kahit na baka sa ibang area ay naka fully confined po sila, hindi po natin gagawin yan dito. I-range po natin sila kasi natural habitation kasi ng mga kambing na nire-range po mga kaagri. Kasi ito ay nasa trauma pa ito ng biyahe, 3 hours yata, 2 to 3 hours yung biyahe, kaya ipapahinga na lang po muna siya dito sa loob ng workhouse mga langga. Sige po. So ito na po talaga yung iswap natin sa kay Jenny at sa kay Michi. Bower po talaga yung katawan. Hindi ko lang alam kung anong F-series po siya. Again, nakakain po siya, kapunti-kunti lang po siyang kumain kasi nanibago yan sa biyahe. Tulad din dati ni ni Abishag. 2 days siyang naka-recover sa para maka-adapt ng area. Pero bukas alam natin pwede siyang maka-recover na kasi nga yan po, ayaw pang uminom ng tubig, ayaw pang kumain ng maraming, ganyan po talaga kasi kailangan niyang mag-rest. Pag ganyan po siya bukas, po natin siya, kung matamlay po siya, vitamins po siya natin bukas. Pero pag okay na po siya bukas, no need ng vitamins, diretsahan na po. Pero ito ay gustong mag-rest po nito. Kaya tingnan niyo naman yung mata, parang naaantok pa siya. Bigyan lang siya dito, halalang sa kakain. Kahit napakarami pa ng kumpanya sa kabila, itong binibigyan natin sa iba, dyan yung gusto niyang kainin talaga. Si iba na ito, masiba na siya. Kaya nga katawan niya, grabe, hindi lumiliit katawan. Kita niyo naman yung katawan, sabi ko baka hindi mabubuntis pag masyadong malaki. Hindi kasi natin alam kung nakapag-hit ito at saka nasampahan o hindi pa Pag hindi po siya nag-hit ng mga 2 months, 3 months, 4 months, yan po, baka buntis siya. Yun din, hindi natin alam kung nasampahan po sila o hindi itatanong po natin sa may-ari nang nagpadala po niyan dito mga kaagri. Tingnan naman tiyan niya, grabe grabe siya kasi basa ngayon, kaya chance na lang niya tumaba talaga. Nag-iisip rin tayo ng magiging pangalan niya. Finally po nakapagbigay po tayo ng pangalan sa kanya. Pangalan na lang natin siyang Marjo. Si Marjo po ito, combination po yan ng nanay ng misis kong Marjorie at nanay kong mismong Epifania, Marjo. Kasi po sumakabilang buhay na po silang dalawa. In the loving memory of the nanay Marjo and nanay Epifania, po si Marjo. Sana the Lord will bless her at saka magkaroon siya ng magandang anak someday. Magpaparami siya dito. Kasi nga mataas na silang breed. It is our prayer na magiging okay po sila, i-bless po ng Panginoon. Ito si Abishag, si Marjo. Ayan, si Marjo. Dugtungan natin yung video mamaya. We'll see hanggang hapon po kung ano magiging reaction niya. Kasi po under observation po siya. Kakarating lang po nila kanina mga 8. Ngayon 1 PM pa lang. 9, 10, 11, 12, 1. Mga 5 hours pa lang siya dito. At saka yung kanyang trip 2 to 3 hours. Kaya pagod yan. Pagod sa biyahe yan talaga. Mga agree yan po. Mayroon siyang para siyang dapol kasi may round siyang black sa bandang likod. At saka dito rin brown na brown na round po, para siyang dapol. Parang combination ng dapol na na tawag doon. Bower po. Si Marjo.
Lakas niya po pala sa sa napier grass oh. Ito yung binigyan natin kaninang umaga kay dito sa kabila. Kay Awishag dito na mas na parami naman sobra. Nang siyang pumasok po dito, gustong-gusto pala talaga niya oh. Pati yung luma nga dyan sa kabila kanina inubos niya yung mga luma dyan sa kabila na iba. Gustong-gusto pala talaga niya. Ito, yung napier grass. Siguro dun sa kanila marahil napier grass yung maraming palaging pinapakain sa kanya. So yan, hindi lang tayo pipilitan kundi talagang magtatanim tayo more forages, especially nitong napier grass pagdating nitong rainy season. Kahit hindi pa yung darating, prepare natin yung taniman natin dito sa kabila. Dito sa kabila banda, malapad ko dyan. I-cordon po natin yan para hindi nila mapasok talaga. Taniman natin ng lakatan at saka at the same time, forages na rin. Taniman natin ng lakatan at saka ng napier grass. Marami na tayong mapagkukunan ng planting materials ngayon doon sa kay Sir Jong. So, yan po. Pag medyo maluwag-luwag na po tayo, matutere natin yung taniman dun sa kabila. Yun na naman ang magiging next project natin para masustain po sila dito. Wala naman problema. Maraming forages dito na mga na common na mga pakain dito. Kahit nga dahon ng langka, paborito nila. Itong banasa, kinakain rin nila. May mga kakawati po tayo dito kanina. At iba-ibang kasing dahon, kinakain rin po nila. Marami na tayong mga tangkay niya na sa ilalim kasi nga, ayun nga, kasi yung kambing gusto nila iba't ibang klase ng pagkain. Yung makain nila araw-araw. Pero itong isa, talagang masiba siya sa napier grass talaga, mga kakambing. Yan po, ang hindi na natin papabahayin yung video. Hindi ko lang talaga alam kung ano pa itong breed niya. Unlike yan, sinabi talagang F3 yan. Pero ito, tatanungin pa nila talaga natin mamaya si Sir Agri kung ano pa talaga pinag-usapan nila. Kung hindi pa tayo sure kung anong F-series po itong si Marjof, mga kanene. Siya, may airtag po siya. Isa kay Nelson, isa kay Dudong. Isa kay Nelson, Puro bahay, babuan naman to. Pati malaki, pati mo may laki rin nun puro bahay. Ayan, ayan po. Yung grabe. Pati yung nakalambitin oh.